Okay. Paano ba? Kasi pag ganun medyo ano tayo eh, mysterious. Pag ganun naman ay, yan, mukha tayong bad boy naman sa ganyan. Oh. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. Ganyan na lang. Pero parang nakukompress naman yung aking head. Okay, sino ang gagawa natin ng reading today? Hindi ko alam. Tingnan natin. My dear, babawasan ko yung pag-explain na kasi nitong mga nakaraang upload ko, todo explain ako eh. Nadi-drain ako. Sunod ka na lang ha. Sunod ka na lang, napapagod ako eh. Ay, Pisces! Pisces! Pisces, okay. Wala lang. Wala namang anything na ano. Okay. Walang, amin lang dalawa yon. Okay. Amin lang dalawa kung ano nangyari. Okay. So, let's start this. My dear Pisces, hello, hello, hello. Reading mo para sa July 1. July 1 to July 15 pala. First 15 days of July. July 1 lang. Okay. So, ang hawak ko ngayon is puro lang to major arcana. Okay? Hierophant. Okay. Titigan ko muna ng maigi ha. Hindi ko na ipapaliwanag yung meaning ng Hierophant. Okay? Kasi, napansin ko lately, maraming meaning. Maraming pwedeng maging meaning to. May mga tinuturo online, pero it's better if I trust my intuition. Yun ang pinakamaganda sa lahat, okay? Nami-mix up kasi. Hierophant, my dear, ang first card mo. Pisces, okay? So, ang nakukuha ko dito sa card na to, you're confused. Ang nakukuha ko sa card na to, you're having question with your spiritual belief. Spiritual belief. Belief. Okay, paniniwala. Sa usapin ng spiritual, sa usapin ng ganito, and believe me, nanggaling ako doon, and nanggagaling pa rin ako doon hanggang ngayon. Very deceiving, okay? Pero ang sasabihin ko lang sa iyo sa card na to, kung saan ka nag-umpisa, yun na yon. Okay? Kung saan ka nag-umpisa, yun na yon. Kung saan ka bininyagan, yun na yun. It really doesn't matter kung ano sasabihin ng... Magiging ano kasi to, pag nagtambay ako dito masyado, magiging issue to. Okay? Basta kung saan ka nag-umpisa, yun na yun. Lahat tama sa kanilang mga paniniwala. Kahit ako, tama ako sa sarili kong paniniwala eh. Ang mahalaga kasi dito, Pisces, is kung ano yung paniniwala mo. Okay? Yun yung pinakamahalaga eh. And kung gaano ka firm, gaano ka intact doon sa paniniwala mo na yon. Kasi maski magpalit ka ng maraming paniniwala, kung hindi ka intact, tumunog yung ano ko. Masarap na masakit. Okay. Doon sa paniniwala mo, wala din. Kahit magpalit ka ng ganito, magpalit ka ng, wala din. You need to have strong faith doon sa kung ano man yung bagay na yun. Kasi itong card na to, sabi ko hindi ko ipapaliwanag to, representation kasi to ng state. Hindi lang to basta religion. Okay, kasi nakikita lang nila dyan, pare, or sino man, okay, dyan, Santo Papa, Obispo, Ministro, nakikita lang nila dyan. Pero, hindi lang to basta religion. Hindi lang to basta doon. Nagre-represent din to ng state. Yung city, yung lugar, yung barangay, the government, okay, it's causing a lot of, kung makikita mo, halos Xerox copy yan, dalawa na yan. Okay, yan dalawang nasa gilid na yan, okay? And, it's telling me na, wala namang masama na sumangguni ka sa mga, alam mo na kung kanino mo ko gustong sumangguni, pero, you need to learn na ang pinaka-importante dito is kung paano mo ma-adapt yung nare-receive mo. Okay? Kasi itong sinasabi ko na to, may mga tao na makakaintindi nito, may mga tao hindi makakaintindi nito. And yun ang pinaka-importante.
Hindi kung paano ko siya sinabi, kung paano mo siya inintindi at paano mo siya inadapt. Okay? Do you understand, children? Ito mahirap sa taro eh. Ang daming pwedeng sabihin dito, pero I will be focusing doon sa pinaka-conclusion. Doon tayo sa conclusion. Na sa first 15 days of July, malaki ang posibilidad na naguguluhan ka ng dahil sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Pero sabihin ko na sa iyo ngayon, ang pinaka-importante is kung paano mo ito iniintindi at kung paano ito nakaka-apekto sa buhay mo at kung paano mo ito ina-apply sa buhay mo. Okay? Bahala ka na maghimay-himay nung sinabi ko. Okay? Next is pupunta tayo sa area ng sword. Okay? Pinaghiwalay-hiwalay ko na sila para lahat meron. Okay? Kasi meron mga times na walang sword. May mga times na walang pentacles. And hindi pwede yon. Para sa akin hindi pwede yon. Okay? Hindi pwede na magigising ka isang araw wala kang sword. Kasi wala kang iniisip? Okay, let's go tayo. You have 2 cards over here. The 4 of Sword and the Knight of Sword. Okay. So, hindi ko papaliwanag May mga part na card na hindi ko ipapaliwanag. So, pakititigan na lang yung card. Sinasabi ng card na ito, based on my understanding and based on the intuition na nakukuha ko, na ito yung time na kailangan you need to meditate. Okay? Parang, this is the time na parang you need to relax. This is the time na parang kinakailangan mo na iwasan yung pagiging impulsive, lalo na ng mind mo. Kasi dito maliwanag, my dear, yung mind mo yung mind mo ay hindi matahimik. Okay? Kasi gulong-gulo siya eh. Gulong-gulo siya. And honestly, my dear, nangyayari sa akin to every single day and napakahirap sabihin sa utak mo na, oy, turn off. Kung meron lang switch eh. Kasi bakit? Tao ka eh. Imposibleng hindi ka maapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Ang problema sa panahon natin ngayon, maraming problema. Ay, be careful what you wish for. Okay, basta dito tayo learn how to relax, learn how to pray, learn how to meditate. Huwag masyadong maging agresibo. Remember, confused ka. Pag confused ka, pag magulo ang isip mo, magulo ang puso mo, ang dami mong nagagawang mali. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, it's better na maupo ka. Kung hindi ka sure dun sa gagawin mo, it's better na ipagpabukas mo. Kung hindi ka sure dun sa sasabihin mo, it's better na wag mo na lang sabihin. Okay? Pisces. Alam mo, this is the time, my dear, na pumapasok. Nararamdaman ko, my dear, na parang this is the time na for some of you, may mga pumapasok na clarity. Kaso, ang mahirap kasi, my dear, is nabuhay tayo dito and then meron po alam mo yung parang may pumasok sa buhay mo, may pumasok sa ang clarity, ang awakening kasi, ang clarity kasi medyo mahirap explain. Pero pag ito kasi ay pumasok sa buhay mo, my dear Pisces, pag ito'y nangyari sa buhay mo, darating sa punto na pag ito'y nangyayari sa buhay mo may mga bagay na kine-question ka sa paligid mo. May mga bagay na kine-question ka, bakit ganito, may mga ganyan. And sometimes, pag nasobrahan, doon nagkakaroon ng collapse sa utak ng tao, sa atin bilang isang tao. So, ang sinasabi dito, my dear, kaya 2 card to, dapat isa lang to is, kung ito kasi, inuutusan ka nito na parang, sige, go, charge. Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung paniniwala mo, sige, go. Pero sinasabi dito, take time. I-analyze mo yung mga iniisip mo. Okay? Sabi ko nga sa'yo, my dear, kung ano yung nagiging epekto sa'yo nung bagay na yun, kailangan mong tingnan. Ano ba yung nagiging effect sa akin nito? Okay? So, let's go tayo, my dear. Punta tayo sa emotion, okay? Tingnan natin what is going on with your emotion kasi baka malaking factor to eh. Malaking factor to kung bakit ka nagkakanganyan. The 8 of Cups, you learn how to detach. Eto na, sinasabi na ng emotion mo. Matuto kang mag-detach. Manipulation is konektado sa energy ng emotion.
Diyan ka madalas tinitira. Lately, tinatanong ko yung sarili ko kung saan nanggagaling yung manipulation. Kung dito ba o dito ba. And sa akin lang to ha, therefore I conclude na ang manipulation ay nanggagaling dito. Pag mahal mo na masyado ang isang tao, example lang to ha, pag mahal mo na masyado ang isang tao, maski mali ang ginagawa niya, kinukonsinti mo. And that's what manipulation yun. Okay? Maski sa labas, alis tayo sa love, punta tayo sa labas, ha? Punta tayo sa labas. Alam mo na mali yung ginagawa ng tao na yan. Pero dahil pogi, magaling magsalita, di ba? Ganun. Wala eh. Tumagos dito eh. Okay? Sa'yo, my dear, more on emotion. And you are a water sign. Kaya sinasabi, my dear, na learn how to detach. Yung mga bagay siguro na parang hindi nagsiserve na sa'yo, let go. Kasi, pakiramdam ko yun ang nagpapagulo ng ano mo eh. Ng July mo eh. Nakukompuse ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Okay? So, hindi lang to, my dear. This is a general reading, pakilawakan ha. Kaya madalas ko sinasabi na pag nanonood kayo ng mga tarot card reading, lalo na kung mga ganito yung atake, kailangan maging open-minded ka. I'm not here para guluhin yung isip mo. Kung hindi ka open-minded, lalo makakagulo lang to, my dear, sa buhay mo, wag mo nang panoorin. Ang sinasabi lang dito, my dear, ang problema mo is nandito sa emotion. Ayaw mo mag-detach. Ayaw mong bumitaw sa mga bagay na hindi na nagwo-work. Hindi na nga nagwo-work eh. Sometimes, deceiving tong emotion na to kasi minsan, dinadaan yung awa. Nakakaawa kasi kaya ayokong iwanan eh. Nakakaawa kasi kaya ayoko gawin to eh. My dear, ang importante dito ikaw. Sa ganitong panahon na magulo ang isip mo, ang importante dito ikaw, hindi sila. May time kung kailan mo ipa-priority itong mga taong to, itong mga energy na to. Pero by the time na nagkukulaps ka na, at wala ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, ang importante ay ikaw. Ikaw lang ang importante. Because why? It's your body, it's your mind, it's your soul. Ikaw lang yan. Okay? Next. Pentacles. Tingnan natin kung ano nangyayari sa pera mo. Baka sumisemplang din yung kaperahan mo. Okay, tingnan natin. Okay, we have here the Knight. Parang hindi ka makaalis. Okay, bagal. Alam mo, ang Knight natin, lahat naman yan sila action card eh. Lahat ng Knight is action card. Kaso ang Knight of Pentacles is mabagal. Kasi sinasabi din dito sa card na to that you need to make a decision. Eh, paano ka makakagawa ng decision kung magulo nga yung isip mo? Maraming gumugulo sa isip mo. Okay? Okay lang. Kita na rin yung kamay mo eh. Diba? So, mabagal may dear yung pasok ng pera. Mabagal yung progress ng pera. Pero hindi ibig sabihin walang pera. Merong pera. Kaso, sa energy kasi ng Knight, you need to make a decision. Kailangan mo, baka siguro may dear sa mga araw na to, kinakailangan mo talagang pag-aralan na mabuti bawat kagalaw mo at kilos mo. Okay? And kailangan mo minsan i-priority, ano bang importante? May dear ulitin ko, ikaw ang importante sa mga panahon na to. Ikaw ang importante, ikaw ang mahalaga. Kasi bakit? Bakit? Tingnan natin yung wands mo. Kunin na natin lahat ha. Okay. The King of Wands, marami kang gustong mangyari sa buhay mo. Okay? So, pangit man pakinggan to sasabihin ko, my dear Pisces, you need to analyze. Dito ako magpo-focus sa dalawang to. The King of Wands and the Knight of Pentacles. You need to analyze. Ito bang hinahawakan ko dito? Dito sa emotion na to, nakaka-contribute ba dyan sa dalawang yan? Kasi kung hindi yan nakaka-contribute, tanggalin mo yan. Tandaan mo, my dear, pag hindi ka nag-focus dito sa dalawang to, titigil ang mundo mo. We're living on 2025 na everything is pinapatakbo ng Pentacles. Okay? Tatanungin kita ulit, kung ano ba tong pinangahawakan mo na nandiyan sa emosyon mo, nakakatulong ba?
para magdesisyon ka sa usapin ng pinansyal at matupad ang mga bagay na gusto mo. Kasi kung hindi, tanggalin mo yan. Next! Dito tayo. Dalawa yung sword mo eh. Okay? Ask yourself, nandito ba talaga yung focus mo? O baka nandito yung focus mo? Kasi aggressive to eh. Kaya nga sinasabi, relax. Four of Swords. Take time to relax. Take time to pray. Take time to meditate. Take time. Meditate. Meditate. Take time to meditate. Take time to relax. Take time to pray. Para may guidance ka. Kasi parang pakiramdam ko, my dear, nasa maling lugar. Eto. Iba yung gusto mong gawin. Natatakpan yung mga importanteng bagay na dapat mong asikasuhin sa first 15 days of July. Okay? Once again, Hierophant. Maraming nangyayari sa Hierophant. Normally, this is more on spiritual awakening. Pero maraming nangyayari sa loob ng card na to. At ang isa, na-receive ko lang dito is confuse and deceive. Confuse, naguguluhan. Deceive, nalilinlang ka. Okay? So, my dear, I hope na tong reading natin is nakatulong sa'yo. I hope. I pray. Kasi yun lang naman eh. Lately, ano ko na kung ano yun, paano ko dapat patakbuhin tong channel na to. And I'm very sorry for the past few years na parang hindi ko nabigyan ng justice yung pagre-reading sa'yo. I know it, deep inside my heart. I'm sorry. But this time, I will try my best na ma-clear yung iyong path, yung iyong way, yung iyong mind, yung iyong heart to open your eyes kung ano talaga yung totoong nangyayari. And I think that's my purpose kung bakit ako nandito, my dear Pisces. Now I know what is the reason kung bakit nabuo tong channel na to. Okay? Alam ko na kung ano yung dahilan kung bakit nabuo tong channel na to. Kasi meron akong ibang nakikita na hindi nakikita ng iba. And sa abot ng makakaya ko, I would like it to share it. Not just only to you, but to everybody. Okay? So, my dear Pisces, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na ito. Kung nagustuhan mo to, don't forget na mag-subscribe, lalo na kung napanood ka lang. Subscribe ka, my dear. Click mo yung notification bell para ma-update ka every day na meron akong upload. And malaking tulong po sa channel kung magla-like ka, magko-comment ka, at kung gusto mo lang naman, walang sapilitan, i-share mo ang video sa iba. Kasi malay mo kailangan nila to. Okay? So my dear, once again, my name is RJ para doon sa mga hindi pa nakakaalam na tinatawag na ako ngayon bilang si Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.